sino ang kanyang handler. Kasi ang unang handler niya, Risa. Ngayon, bakit siya magsabi ng ganun? Ibig sabihin, ang handler niya ngayon, kung may handler siya, mas makapangyarihan. Ito ang wow trending. Risa Hontiveros nilaglag na nga ba ng kampo ni LBM, Lisa, Bongbong at Martin Tambaloslos Romualdez matapos nga na mabisto ang tanim modus ni Risa Hontiveros. Palaisipan ngayon kung sino ang nasa likod ng pagbaliktad ni alias Rene. Dahil ayon pa sa kampo ni Pastor Apollo C. Quiboloy, sinabi ni Atty. Torion na wala silang alam sa pagbaliktad ni alias Rene. Matapos kasi na isinapubliko ni Risa Hontiveros na tatakbo siyang presidente sa taong 2028, dito na nag-umpisa ang lahat. Sa isang media interview, inamin din ni House Speaker Martin Tambaloslos Romualdez na tatakbo siyang presidente sa taong 2028. Kaya may duda ngayon ang mga netizens na baka ay si Tambaloslos ang sinasandalan ni alias Rene, dahil hindi daw gagawin ni alias Rene na bumaliktad at sabihin ang totoo na binayaran siya ni Senador Risa Hontiveros kung wala itong kakampi na mas mataas pa kay Hontiveros. Baka nga may kinalaman si Tambalalay. Alam naman natin na ang lahat ng kumakalaban sa kanya sa kanilang lugar pinapadisqualify niya. Si Risa nagplano ring tatakbong presidente. Siyempre ayaw ni Tambaloslos na may kahati, di na inuunahan na niya. Komento pa nga ng mga netizen na damay-damay na yan sila. Sabi nga ng witness na magkakasama sila ni Risa, Las Cañas, Torre at presidential staff sa isang meeting kung paano gagawin ang plano. Sino ang may pakana para pag-awayin si Vice President Inday Sara Risa Hontiveros para walang kalaban sa 2028? Sino ang puno ng Tricom para durugin ang mga vloggers? Iisa lang ang may gawa niyan. Palagay nyo sino? Sino nga ba ang nangmudmud ng pera? Sino ba ang nang bribe para pumirma sa impeachment? Iisa lang yan. Akala nila kakampi nila si BBM pero pati siya tinira. Ang kaibahan lang nila ni Inday Sara, si Inday aware, sila hindi. Nangarap magpresidente kaya ayan dinali na. Di ba pinapa-impeach si Vice President Sara Duterte kasi frontrunner sa 2028? Although si Virus naman ay nasa dulo, kahit di siya ilaglag ni Bangag, di pa rin naman siya mananalo. Si Martin kasi ang gusto ni LBM na maging presidente, kung hindi Marcos Romualdez, kaya sirain na ang mga dilawan. Madam Sas, protektado ni Risa, makakalusot pa rin yan. Ihanda niya ang lahat ng kasinungalingan na mga script na ginawa niya dahil naman ang mga ngailangan niyan. Kung hindi ito palalagpasin ng mga senador na sana ay gustong idawit pero umayaw si alias Rene dahil natakot na makorner na mag-cross question, di ba? May bida, may kontrabida, may sinungaling na script writer at may bulok na direktor. Basta may issue si LBM, gumagawa agad yan ng paraan na kung saan ay doon mabaling ang atensyon ng mga tao. Kaya ayon siya, nilaglag kasi may balak na tumakbo pagka-presidente sa taong 2028. Ang kabila hindi sanay na may kalaban. Gusto siya na panalo agad kaya alisin siya sa landas ng konti na lang ang sagabal. Nilaglag na para bawas sa 2028 mga traidor ng bayan. Bigyan natin ngayon ng reaction, opinion, itong post ni Sas Roganto Sasot. Bago pa ito, 38 minutes ago. Sabi niya, "Churi ko lang, Risa. Nilaglag ka na ng LBM." Ano yung LBM? Hindi naman niya in-spell. Lisa, Bongbong, Marcos, I don't know. I'm not sure. Ano yung LBM na sinasabi niya? So ito, mga comments, basahin ko lang nga. Ligaya Tamayo, "This is a classic sample ng a dose of your own medicine." Amira Sumundong, "That's what I'm thinking also, Miss Rogando Sasot. A theory that she never expected, perhaps." Okay, so matindi yung ginawa ng alias Karine na yun, no? Nung una, lahat na ng kailangan niya, allegedly, ang dami niyang natanggap kay Senator Risa. Sinasabi naman ng senadora kasi nangalingon daw yun. So,
Sa kapapanood ko sa kanyang tape, nung una, hindi ako maniwala sa kanya. Ngayon, lumalabas na parang sa tingin ko, nagsasabi siya ng totoo. So, sino ang kanyang handler? Kasi ang unang handler niya, Risa. Ngayon, bakit siya magsabi ng ganun? So, ibig sabihin, ang handler niya ngayon, kung may handler siya, mas makapangyarihan. Baka kaya nga, ang sabi ni Senator Risa, either he was forced or paid. So, going back ito kay Sasasot, na nilaglag na siya ng LBM, baka binayaran siya ng mas malaki. Grabe. Ano sa tingin nyo? May katotohanan ba itong duda ni Sas Rugando Sasot na nilaglag na siya ng LBM camp at mas malaki na ang bayad dito kay alias Karine? Ano pa? Dennis Jobson, so long, farewell. Yolanda Galang, sobra kasing maghangad sa gusto. Gagawin ng lahat, makuha ka lang. Virus, Risa. Emil Aller Torsilliano, LBM, Lisa Bongbong Martin, nagtatanong. John Perks Infante, Merice, sinabi ba namang tatakbo siya ngayong election 2028? Yun ang malaking pagkakamali ni Senator Risa, yung nagpahayag siya kagad ng kahandaan niyang tatakbo by 2028. May isa dyan na matagal niya ng pangarap, magiging presidente sa 2028. Siyempre, makikita niya, balakid sa kanya si Risa. So, baka ito na. Baka ito na. Laglaga, sabi nga ni may post si Kipichu kanina. Sabi niya, ang aga-aga pa, malayo pang 2028, sirang-sira na si Risa Hontiveros. I don't know kung paano niya ito malulusota o siguro iniisip na makakalimutan din ng taong bayan yan. Kung totoong yung sinasabi ni Senator Hontiveros na kakasuhan niya itong alias Karine. Kung mas malakas ang handler ni Karine, nako, magkabukingan na. And I believe, hindi gagawin ni alias Karine ito na wala siyang sinasandalan. Ang hindi ko lang alam kung sino ang kanyang sinasandalan. Nagsalita na ang kampo ni Pastor Apollo Kibuloy through Attorney Israeli Tortorion na wala silang kinalaman. And I believe, kasi nakakulong na si Pastor Kibuloy. Basically, wala na. Ang KOJC ngayon, hindi naman sa kailang yung influence nila, wala na. Kasi nakakulong ang leader. Kaya, most likely, opinion ko lang ito, mayroong mas malaking handler nitong si alias Karine. Okay? Ano pa? Mahani Rajak, Madam Sas, protektado si Risa. Makakalusot pa rin yan. Ihanda na niya lahat kasing nungaling ang script. Well, kung mali itong hinala ni Sasot, kung hindi siya nilaglag ng LBM, pwede, makakalusot. Kung susuportahan pa rin siya ng LBM camp. Ang delikado lang kung totoo ang hinala ni Sasot na nilaglag na siya at kagagawan ito ng LBM. Wala na. Delikado na. Ann Barloso, basta pag may isyo si LBM, gumagawa agad yan ng paraan.
sa kung saan doon mabaling ang atensyon ng mga tao. Ano bang gusto nilang i-distract? Wala namang malaking issue ngayon para ma-distract. Ano lang talaga ito, sinadya ito. Hindi yung posibilidad na nakonsensya lang si Karen parang malayo yun. Ito, mas malaking posibilidad na mayroon siyang handler, may nagbayad sa kanya ng malaking halaga para ilaglag niya si Senator Risa Hontiveros. So, ang tanong na lang kung sino ang handler, sino ang may hawak sa kanya ngayon. Wala pang nagsasalita. Dinis-on na siya ng kampo ni Pastor Kibuloy. Wala silang kinalaman. So, sino kaya?